Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Alfred, ang inyong magiging guro sa unang episode ng ating aralin sa ikalawang quarter sa Physical Education para sa ikalimang baitang. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang Philippine Physical Activity Pyramid. Ito ay hinango sa most essential learning competency na assesses regularly participation in physical fitness based on the Physical Activity Pyramid. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, halina simulan na natin ang talakayan. Pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na una, na ilalarawan ang Philippine Physical Activity Pyramid. Pangalawa, nasusuri ang paglahok sa pisikal na aktibidad ayon sa Philippine Physical Activity Pyramid. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang mga paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng ating aralin upang masagot ng tama ang mga pagsasanay. Narito ang mga patnubay na tanong na ating sasagutin pagkatapos ng aralin. Una, ano ang Physical Activity Guide? Pangalawa, paano ito makakatulong upang mapalakas ang ating pangangatawan? Pagmasdang mabuti ang aking ipapakitang mga larawan. Tukuyin kung ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan. Handa na ba kayo? Sa unang larawan, ano ang ipinapakita sa unang larawan, mga bata? Tama! Makikita ninyo na ang mga bata ay naglilinis ng bakuran. Laging tandaan na mahalagang malinis ang ating kapaligiran upang makalanghap tayo ng sariwang hangin. Para sa ikalawang larawan, ano ang ginagawa ng mga bata? Magaling! Ang mga bata ay naglalaro ng cellphone. Para sa ikatlong larawan, ano kaya ang ginagawa ng bata? Mahusay! Ang bata sa larawan ay nagbibisikleta. Para sa huling larawan, ano kaya ang ginagawa ng mga bata? Napakahusay! Ang mga bata ay naglalaro ng basketball. Kung iyong napansin, ang mga larawan na naipakita ay mga gawain ng isang batang katulad ninyo. Alin sa mga sumusunod na larawan ang palagi mong ginagawa? Minsan mong ginagawa? O hindi mo ginagawa? Maglabas ng papel at ballpen, mga bata. Isulat ninyo sa loob ng tatsulok kung anong aktibidad ang palaging ginagawa, minsan lang ginagawa, o hindi ginagawa. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang gawin ito. Mahusay! Para sa palaging ginagawa, kayo dapat ay nagwawalis ng bakuran. Minsan lang ginagawa ay ang pagbibisikleta at paglalaro ng basketball.
At sa hindi ginagawa ay ang paglalaro ng cellphone. Upang mapalalim pa natin ng ating kaalaman para magkaroon ng magandang pangangatawan, kailangan natin sundin at isagawa ang mga aktibidad o gawain na naaangkop sa pamamagitan ng pagsunod sa Philippine Physical Activity Pyramid. Ano ang Philippine Physical Activity Pyramid? Paano ito nakakatulong upang mapaganda ang ating pangangatawan? Ang Philippine Physical Activity Pyramid ay isang gabay na sadyang ginagawa para sa mga Pilipino upang makamit at mapanatili ang kakayahang pangkatawan. Nakalagay dito ang mga iminumungkahing pisikal na gawain at kung gaano kadalas ito gawin ang mga ito. Tignan at suriin natin ng Philippine Physical Activity Pyramid. Ito ay nahahati sa 4 na antas. Para sa unang antas, ito ang mga halimbawa: paglalaro o paglilinis sa labas ng bahay. Pangalawa, paggamit ng hagdan sa halip na elevator at escalator. Pangatlo, pagtulong sa mga gawaing bahay. Pang-apat, pagpapaligo sa mga alagang hayop. Panglima, pagpupulot o pagliligpit ng mga nakakalat na mga laruan. Pang-anim, paglalakad-lakad. Para sa ikalawang antas ng Philippine Physical Activity Pyramid na ginagawa 4 hanggang 5 beses sa isang linggo. Halimbawa, paglalaro gamit ang rollerblades. Pangalawa, biking o pagbibisikleta. Ikatlo, skateboarding. Ika-4, swimming o paglangoy. Ika-5, running or pagtakbo. Pang-6, paglalaro ng volleyball. Pang-7, paglalaro ng basketball. Pang-8, paglalaro ng soccer. Pang-9, kickball. At ang pang-10, relay races. Para sa ikatlong antas ng Philippine Physical Activity Pyramid na ginagawa 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Halimbawa, swinging, pagsagwan, pagtumbling, miniature, pag-push up or pull-ups, martial arts, dancing, at rope climbing. Para sa huling antas ng Philippine Physical Activity Pyramid na ginagawa minsan o isang beses sa isang linggo. Paglalaro ng video games at computer games. At pag-upo ng mahigit 30 minutos. Naintindihan ba mga bata ang antas ng Philippine Physical Activity Pyramid? Mahusay! Ano-ano ulit ang 4 na antas ng Philippine Physical Activity Pyramid? Tumpak! Para sa unang antas, gawain araw-araw. Ikalawang antas, gawain ng 4 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ikatlong antas, gawain hanggang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At para sa panghuling antas, ay ang minsan o isang beses sa isang linggo. Tignan natin kung kayo ay nakinig ng mabuti sa ating aralin. Ilabas ang ballpen at kwaderno. Isulat sa inyong kwaderno ang inyong sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot sa bawat tanong. Panuto. Tukuyin ang tamang antas ng Philippine Physical Activity Pyramid. Isulat ang A para sa gawain araw-araw. B para sa gawain ng 4 hanggang 5 beses sa isang linggo. C para sa gawain 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At D para sa gawain 1 beses sa isang linggo. Handa na ba kayo?
Para sa unang bilang, paglalaro ng video games. Magaling. Ang tamang sagot ay letrang D. Gawain isang beses sa isang linggo. Para sa ikalawang bilang, pagsisiso o swinging. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Gawain ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Para sa ikatlong bilang, paggamit ng hagdan sa halip na elevator at escalator. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang A. Gawain araw-araw. Para sa ika-4 na bilang, paglalakad-lakad. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang A. Gawain araw-araw. Para sa ika-5 bilang, panonood ng TV. Ang tamang sagot ay letrang D. Gawain isang beses sa isang linggo. Para sa huling bilang, paglalaro ng soccer. Mahusay! Ako pa yung si table na. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang D. Gawain ng 4 hanggang 5 beses sa isang linggo. Tandaan, mahalaga sa isang batang tulad mo ang maging aktibo sa mga gawain sa Physical Activity Pyramid upang mapanatiling malusog at malakas ang iyong pangangatawan. Dapat isaalang-alang kung gaano mo kadalas gagawin ang bawat gawain. Maaaring magdagdag ng mga gawaing lagi mong ginagawa sa araw-araw, tulad ng paglalaro ng iba't ibang sports at mga gawaing kaugnay ng mga aktibidad na makakatulong sa iyong katawan. Para sa ating pagtataya, tukuyin ang mga sumusunod na gawain ayon sa pagsunod sa gabay ng Philippine Physical Activity Pyramid. Isulat ang GA kung gawaing araw-araw, GB kung gawain 4 hanggang 5 beses isang linggo, GC kung gawain 2 hanggang 3 beses isang linggo, at GD kung gawain 1 beses isang linggo. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, paglalaro ng volleyball. Mahusay! Ang tamang sagot ay GB. Para sa ikalawang bilang, pagsasayaw o dancing. Ang tamang sagot ay GC. Para sa ikatlong bilang, swimming o paglangoy.
Ang tamang sagot ay GB. Para sa ika-4 na bilang, pag-upo ng mahigit 30 minutos. Magaling. Ang tamang sagot ay GD. Para sa panglimang bilang, pagpulot at pagliligpit ng mga nakakalat na mga laruan. Magaling. Ang tamang sagot ay GA. Para sa ika-6 na bilang, pagtulong sa mga gawaing bahay. Magaling. Ang tamang sagot ay GA. Para sa pang-7 bilang, pag-push up o pull-ups. Magaling. Ang tamang sagot ay GC. Para sa ika-8 bilang, paglalaro ng basketball. Ang tamang sagot ay GB. Para sa ika-9 na bilang, running o pagtakbo. Ang tamang sagot ay GB. At para sa huling bilang, paglalaro ng computer games. Ang tamang sagot ay GD. Naway, marami kayong nakuha sa ating pagsasanay at marami kayong naintindihan sa ating leksyon. Muli, ako si Ginoong Alfredo B. Ramirez, ang nagsasabing, edukasyon ay pahalagahan sapagkat ito ang daan sa magandang kinabukasan. Maraming salamat, hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!